Maraming nagtatanong sa atin, Kuya Mikey, mahirap nga ba ang buhay ng isang seaman? Yes, mahirap ang buhay ng isang seaman kapag nasa barko, pero kapag nasa lupa ka na, napakasaya. At sa katanungan na yan, yes or no yung sagot ko, okay? Mahirap ang buhay ng seaman kasi kapag nasa barko ka, puyat ka. Minsan wala kayong tulog dahil sa operation, sa maniobrada. Tapos paulit-ulit yung gawain, wala kayong ibang nakikita kundi yung dagat lamang at yung mukha nung isa't isa. Malayo kayo sa pamilya, ayan yung pinakamahirap na mararanasan nyo sa pagbabarko. At magdidil kayo sa sarili nyong problema ng kayo lamang. Okay? So malayo kayo sa pamilya, bago kayo pumunta sa desisyon na to na magsiman, dapat alam nyo kung ano yung mga bagay na kakaharapin nyo kapag nagbarko na kayo. Kapag merong birthday sa pamilya nyo, wala kayo doon. Kapag merong mga special events, wala rin kayo doon. And worst, kapag merong mga nawala sa mahal nyo sa buhay, hindi agad kayo makakauwi. Kasi meron pang process na fina-follow yan. Okay? So wala talaga kayong time for your family. Ayan yung katotohanan sa pagbabarko. Thankfully, may mga internet na para makapag-usap tayo sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Mahirap ang buhay ng isang seaman. Totoo yan. Kaya kung pangarap mo talaga na maging seaman, dapat tatagan mo yung loob mo at lakasan mo yung pananampalataya mo na gagawin ko to, pipiliin ko tong profession na to kasi gusto ko. Okay? Pero kailan nga ba naging masaya ang buhay ng isang seaman? Ayan na. Okay. Naging masaya ang buhay ng isang seaman kapag sumahod na, syempre. Totoo na malaki ang sahod ng mga seafarer. And nakakapag-uwi talaga sila ng almost $500,000 or pag mga officer ka, million talaga yung nauuwi mo sa Pilipinas. But nangyayari lamang to kapag yung isang seafarer is marunong mag-budget. Kasi sa barko, minsan yung mga pera natin na meron tayo dito, nagagastos ng iba sa mga hindi makabuluhang bagay, such as yung pambababae or pagsusugal. Ayan lang naman yung mga bagay na nakikita kong dahilan kung bakit naghihirap yung mga seaman. And also, yung mga time na hindi nila pinag-iisipan yung mga desisyon nila. Yun lamang yun. Sa pambababae at saka sa pagsusugal. Yan yung pinakakalaban ng mga seaman. Pero hindi lahat ng seaman manloloko. May mga tao pa rin na faithful at talagang nandito lamang para magtrabaho. Okay? So, wag nyo isipin na lahat ng seaman ay manloloko kasi depende pa rin talaga yan sa tao. Okay? So masaya maging seaman kapag nasa lupa ka na kasi nabibili mo na yung gusto mo, na papasaya mo yung pamilya mo, napupunta mo kung saan saan, at nabibigay mo yung needs nila. Diba? Ang sarap maging seaman. So kung pangarap mo maging seafarer at kadete ka, huwag kang mawawala ng pag-asa na makasampa ng international ship, maging officer, maging engineer, maging kapitan or chief engineer sa susunod. Kasi lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras. Kailangan mo lamang mag-work sa sarili mo, mag-aral ka ng maayos, gawin mo yung best mo, at palagi kang manalangin sa taas. Kasi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay binibigay ni God sa atin. Okay? So, yun lamang. This is Kuya Mikey. So, mahirap ba ang seaman? Oo. Kasi malayo sa pamilya. Pero masarap maging seaman kasi maraming pera. Yun lamang. Bye-bye!